Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa atin pong pagpapatuloy, hinihilingan po na tumayo ang buong kapulungan at atin pong awitin, tinig ng pag-aawitan. Tinig ng pag-aawitan ng siyang naririnig, kawal ng katotohanan ng siyang nananaig, sa larangan ng digmaang watawatay pag-ibig, hayo't makisanib. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad magpatuloy, tagumpay mayroon. Hukbo ng kalalakihan ng siyang nangunguna, sa lahat ng gawain na uukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ay siyang pangalawa, hayo't makisama. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad magpatuloy, tagumpay mayroon. Kabataan maglingkod sa piling ng Panginoon, huwag ka nang magpaliban, pagkat ngayon ang panahon, di ka dapat mangamba, ang Diyos ang siyang tutulong. Lakad magpatuloy, lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad magpatuloy, tagumpay mayroon. Pagtulungang itatag ang kaharian ni Jesus, mga kawal ng samay piliting lansaging lubos, at nang upang lumaya, kaluluwang nakagapos, hayo't makihamok. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad magpatuloy, tagumpay mayroon. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay pakinggan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y manatili sa diwa ng pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. O banal na Espiritu, maraming salamat po. Purihin po kayo, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay maging kabahagi ng amin pong pagsambang ito. Ama naming Diyos, samahan mo po kami, katagpuin mo po kami, Panginoon. Kausapin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ng iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Hipuin mo po ang kanyang mga labi upang ang mga salitang mamumutawi dito, Panginoon, tunay nga pong kikilos, gagawa, at babago, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa fellowship na amin pong kasama ngayon. Sa mga kapatid na patuloy mo, Panginoong, tinatawag upang maging kabahagi ng pagsamba pong ito. Purihin po kayo, Panginoon. Sa mga awitin po, Panginoon, salamat po sa mensahe nito. Ama naming Diyos, sa kabuuan po ng aming pagsamba, pagpalain mo po maging ang mga kapatid na nasa online. Saan man pong dako sila naroroon, anuman po, Panginoon, ang kanilang kalalagayan. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpala. Kayo po, Panginoon, ang siyang umabot sa kanila. O Diyos, amang makapangyarihan, kayo din po ang nakakaalam
ng amin pong mga puso, laman ng aming puso at isipan, Panginoon. Sa oras pong ito, tulungan mo po kami na matuon lamang, Panginoon, sa iyong mga salita ang amin pong atensyon. Ama naming Diyos, punuin mo po ng iyong kabanal-banalang presensya ang dako pong ito, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na sa kabuuan po ng gawaing ito, malugod namin kayo, maluwalhati namin kayo, Panginoon. Manaming Diyos, patuloy po na kami ay buong kapakumbaba ang lumalapit sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat sambahayan. Ngayon po'y naririto, maging sa online, Panginoon, bigkisin mo po kami ng pagkakaisa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga mag-asawa na ngayon po, Panginoon, ay magkasamang sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, mga kabataan. Patuloy po, Panginoon, gaya po ng aming inawit, hayaan mo po na kami ay sama-sama, tulong-tulong, Panginoon, sa paghayo at sa patuloy na paglilingkod at patuloy na pagpaparangal sa iyo, Panginoon. O Diyos, amang makapangyarihan, patuloy nawa namin kayong purihin. Manaming Diyos, salamat po sa church na ibinigay mo po, Panginoon, sa amin, ang Unida Christian Church sa dako pong ito ng Medisyon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang konsilyo sa kabuuan po nito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga leaders na iyong tinayo, ang mga manggagawa mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga elders, sa mga diakono, sa bawat panguluhan, mga officers ng bawat kapisan at mga lupon, purihin kayo, Panginoon. Manaming Diyos, bigkisin mo po kami ng pagkakaisa. Magkaroon po kami ng iisang naising, ang kayo po ay sama-samang paglingkuran at ang patuloy na pagpapatatag, Panginoon, na iglesia na ipinagkatiwala mo po sa amin sa dako pong ito. Ama naming Diyos, maraming pong salamat maging sa mga ministries na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga outreaches, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon Molino, salamat po sa buhay ng aming Pastor Jeff. Patuloy mo siyang i-empowered, Panginoon, kasama po ang kanyang sambahayan. And Lord God, salamat po sa buhay po, Panginoon, ng Pastor Lemuel, Pastor Alfred, sa dako po ng Pitogo, Panginoon. And Lord God, maging ang bagtas, patuloy po namin itong inilalapit sa inyo. Patuloy kayong magpala, Panginoon. O Diyos, amang makapangyarihan, patuloy din po kaming lumalapit sa inyo. I-bless mo po, Panginoon, ang MUCA, ang aming paaralan. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang paaralan pong ito ay iyong pinagkatiwala sa iyong iglesia sa dako pong ito, Panginoon, upang patuloy na magamit na pag-abot, Panginoon, hindi lamang sa mga bata, kundi maging sa kanilang mga magulang, sa pamilya, sa kabuuan po nito, Panginoon. O Diyos, bless mo po ang aming Board of Trustees, bless mo po ang aming school administrators, ang faculty and staff, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala. Ama naming Diyos, dalangin din po namin ng US2CG, ang small group ministry, Panginoon. Bless mo po ang aming mga small group leaders sa kanilang buong katsagaang pangangalaga sa mga grupo-grupong ito, Panginoon. Hayaan mo po, patuloy silang lumago, patuloy po silang maglingkod, magpagamit sa iyo, Panginoon. At patuloy nilang ma-enjoy ang buhay kasama po kayo. O Diyos, bless mo po ang Unida sa kalaganapan. Pagpalain mo po ang aming mga obispo. Pagpalain mo po ang aming mga generales, ang direktoryo sa kabuuan po nito. Bless mo rin po, Panginoon, maging mga manggagawa niyo po, Panginoon. Aming mga kapastoran, katulong ng pastor, ang amin pong mga predikador, Panginoon, maging ang amin pong mga diakonisa, mga mag-aaral, Panginoon. Ama naming Diyos, maging ang mga missionaries, Panginoon. Bless mo po lahat, Panginoon. And Lord God, maging yung mga gawain sa ibang bansa, pagpalain po ninyo. Kahabagan mo kami, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, patuloy na ang pagkakaisa. Patuloy po naming maranasan mula sa inyo. Manaming Diyos, pagpalain mo rin po ang kaisa-isang bansa na ipinagkatiwala mo po sa amin, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong ingatan, Panginoon. Salamat po na kami po ay mga Filipino, Panginoon. And Lord God, hayaan mo po na patuloy naming ingatan. Patuloy po naming ipagkatiwala ito sa iyo. At patuloy kami maglingkod sa inyo, alang-alang po, Panginoon, sa bansa pong ito na iyong pinagkatiwala sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na kaming mga Kristiyano ay maging mabuti po, Panginoong Pilipino. Maging halimbawa, mabuting halimbawa kami, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, patuloy namin, Panginoong ipanalangin ang amin pong mga tagapanguna, ang Pangulo,
kalawang Pangulo, ang mga senador, congressmen, Panginoon, hanggang sa aming mayor, Panginoon, mga konsihales, barangay, Panginoon. O Lord God, patuloy po, kahabagan mo po, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang mga mananampalataya na nasa politika, Panginoon. Ingatan mo po sila. Itago mo po sila, Panginoon. Huwag po silang mabahira ng anumang korupsyon. At hayaan niyo po, Panginoon, magliwanag ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga testimony, Panginoon. Saan mang dako sila inilagay mo, Panginoon. Salamat po, purihin po kayo, sambahin po kayo, Panginoon. Patuloy po namin kayong pararangalan. Patuloy po namin kayong itataas, Panginoon. At patuloy po namin kikilalanin, kayo po ang Panginoon, kayo po ang tagapagligtas ng aming iglesyang ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makaupo po ang kapulungan para po sa awit ng kapulungan. Tayo pong lahat ay umawit na may kagalakan na nagmumula sa ating mga puso at tunay po ating ibalik sa Panginoon ang pinakamataas na pasasalamat. Unang-una sa atin pong kabutihan ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawa po sa ating mga tatay, daddy, papa. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord,
Atin pong palakpakan ang tapat at hindi nagbabagong Diyos sa ating mga buhay. Let us come to the Lord in His garden and let us ask the Lord speak into our ears and into our hearts so we may know your will and your plan for us. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of hope. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Atin pong palakpakan, purihin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Isang mapagpalang araw po ng samba sa atin pong sa bawat isa sa atin. At ngayong araw din pong ito, kasabay po ng ating pananambahan sa ating Diyos na buhay, nire-recognize din po natin ang ating mga tatay. Happy birthday, happy Father's Day po sa inyo. Daddy, tatay, mami, papa, pwede rin naman po na lolo tatay, lolo daddy, lolo papa. So, isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa bawat isa sa atin. At muli, ihanda po natin ang ating mga puso at ating isipan. Muli pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon at tunay na dadalhin po sa atin ng ating masibag na ating Diakonesa Jane Bello at siya po ay magpapatuloy. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon lang ulit ako nakatayo po sa ating pulpito. Sa simula pa lamang, parang naiiyak na ako. Naalala ko ang tatay ko. Yan. Ito po ang mga usapan ng mga batang 90s. Magaling mag-jolens, magaling mag-text, magaling magturumpo. Ang tanong ng kalaro niya, paano mo nagagawa yan? Ang galing-galing mo.
Ang sagot ng bata, turo kaya yan ng tatay ko. Wala ka sa tatay ko. Ayan po, mga proud na anak. Kaya sa celebration po natin na ngayon ng Father's Day, sana po ay maalala natin ano po ang magandang-gandang mga nakaka-proud na ginawa po ng mga tatay natin. And as we celebrate po ang Father's Day, pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga tatay po na meron tayo. Bilang mga Kristiyano, maganda po na magbalik tayo sa basic. No po. Successful dad are godly dad. Amen po ba? Ang matagumpay na tatay ay ang mga tatay na maka-Diyos. Tama po? Higit ding mapagmahal ang isang amang na kay Kristo sa mga anak na mayroon siya. Kaya mga anak na narito, napakapalad nyo. Kristiyano ang tatay nyo. Pakikaway-kawayan nyo nga yung mga tatay natin dyan. Pwede po bang pataas ang kamay ng mga tatay po na nandito ngayon? Yan. Ako po nanginginig Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung pag-appreciate po sa mga tatay. Dahil ako po, ang tatay ko ay hindi ko nakakitaan ng pananampalatayang Kristiyano. When I was 13 years old, namatay po ang tatay ko. Nakakaiyak. Pero lahat po ng magandang alaala ay mayroon ako. At hindi ko makakalimutan kung paano po ako minahal ng tatay ko. Alam niyo ba, nakatayo po ako ngayon, kahit kailan, di ko naranasang paluin ng tatay ko. Yan. Kasi kayo Naalala niyo ba yung mga tatay niyo? Yung pong mga kasing edad ko, at wala na rin pong tatay. Bakit ba nakakaiyak? Pasensya na po kaya, sabi ni Ate Celia, si Jack lagi na lang naiyak. Hindi po. Natatouch po kasi ako ngayong araw na to. Naalala ko ang tatay ko. Sana magpagtagumpayan ko kalaalang ito. Opo, kasi hindi man po siya Kristiyanong nakita ko, pero alam ko po unida ang tatay ko. Sa unida po bininyagan yun sa Anabu. Pero ganun pa man po, kahit na lasenggo at babaero, hindi ko po nakita ng hindi magandang pagtrato sa akin ng tatay ko. Kaya nalulungkot ako. Hindi po, naalala ko lang po ang tatay ko. Ang ating pong topic ngayon ay Fathers, a reflection of God the Father. Ang ating pong mga ama na mayroon tayo ngayon ay isa pong refleksyon kung anong God the Father, kung anong uri po ng Diyos mayroon tayo. At ang kinuhanan ko po, ang aking main verse po dito ay Psalms 103 verse 13. Basahin po natin ang napakaiksing talata na sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po tayo. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Lahat po ng mga verses na babanggitin ko, yung mga unang bahagi, ay gumamit po ng salitang like, katulad ng isang ama na mayroon po tayo ngayon. Dito po sa mga verses na ito ay inilalarawan ng Diyos ang kanya pong mga katangian, katulad at pagkakakilanlan po sa ating mga tatay. So yung po yung ilan sa mga isi-share ko pong mga verses. Mga katangiang pong kapuri-puri sa Diyos Ama at mga katangiang dapat din pong ipagpatuloy dahil ang mga ama po natin sa pananampalataya na mayroon po sila ngayon, maaaring nare-reflect na po ang mga karakter na ito. Ipagpatuloy, ipamuhay, at maging legacy din po ng isang ama. Nakakita po ako ng 3 na magagandang karakter na iniisip ko po bakit in-identify ni Lord ang kanyang sarili sa mga karakter na ito. Kaya po, ang unang bahagi po ng ating pagbubulay-bulayan ay the character of a father that God quoted. Ano po yung 3 karakter ng Diyos Ama na inihalin tulad niya po, ina-identify niya po ang kanyang sarili
sa mga tatay natin. No? At naniniwala ako po, dahil kinote po ito ng Panginoon, napakahalagang mga karakter na ipagpasalamat po natin sa Diyos na mayroon po ang ating mga ama, gayon din po hamon sa lahat ng tatay at hindi rin po tatay na naririto sa paligid natin ngayon, kasama po natin, kundi sa bawat isa ring naririto, mga magulang din na katulad ko. Ang karakter po ng isang makadiyos na ama ay, meron po ako diyang 3, no? Una, godly father are compassionate towards his children. Ang isa pong makadiyos na ama ay mahabagin po sa kanyang mga anak. Yung po yung unang talata po na binasa natin. At isa po sa talata na kaugnay din po nito ay ang matatagpuan po sa Matthew 7:9-11. Ang sabi po dito, tinutukoy po dito ay isang ama. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag humingi siya ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Katulad po ng isang mapagmahal na ama, lubhang mahal na mahal po ng Diyos ang bawat isa sa atin na may takot at sumasamba po sa Kanya. Ang dandaming pong ito ng Diyos, yung pong compassion, ay halimbawa po ng malalim at malambing na damdamin po ng isang ama sa kanyang mga anak. Ideally po, ang isang mapagmahal na ama ay mahabagin po sa kanyang mga anak. Ang salita po ditong mahabagin, ayan, tingnan po natin, lagyan po natin ng konting etymology. No? Yung compassion ay galing po sa salitang Hebreo na nag-i-imply ng action. Pag nakaramdam ka ng compassion, isinasagawa mo ang nararamdaman mo. Hindi lang po ito isang emosyon, kundi po ito ay isang damdamin ng isang ama na nagtutulak sa kanyang gumawa ng dakilang bagay para sa mga anak niya. Ang isang ama, kapag may sakit po ang kanyang anak, ito po yung sympathy, awa. Maawa lang po siya. Kawawa naman yung anak ko, may sakit. Pero ang isa pong compassionate, mahabaging ama, aalagaan niya ang kanyang anak para gumaling siya. Noong maliit po ako, parang hikain din ako, para palang si Kara. Sa akin pala nagmana si Kara. No? Pagka po, may season po na sobra po akong ubuhin. Sobrang ubo. Yung ubo po ako ng ubo hanggang umaga, inuubo po ako. Hindi po ako nakakatulog sa pag-ubo. Alam ko po, mag-college na ako, may ganun pa po akong experience. Pala allergy lang. No? Allergy lang pala yun. Antihistamine lang pala ang kailangan. Pero ako po yung talagang hirap na hirap po. Ubo ko ng ubo, ubo ko ng ubo. Tapos nung sikara na po, nalaman namin, ito po pala ay sign ng mild asthma. Pero tandang-tanda ko po, 4 years old ako, nakaranas po ako ng ganito. Ako po ay dinala ng tatay ko kay Dr. Ilano. Parang ito po yung doktor noong araw. Ano po? At tandang-tanda ko po kung paano ko pina-x-ray ng tatay ko, hindi pala tatay ko. At kung paano niyo po ako sinamahan. At kung paano niya po ako ipainumin ng gamot para po ako ay gumaling. Hindi ko po kayang malimutan ang pag-ibig at habag ng tatay ko sa akin. Yun po ang nakakaiyak. Katulad po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-ibig at compassion sa atin, binigay niya po ang buhay niya. Inabot at tinulungan niya tayo at kinahabagan po sa ating kalagayan. Alam ko po, napakarami niyo pong compassionate experience sa inyong mga tatay, katulad ko. Salamat sa Panginoon dahil nagre-reflect po ng compassion ng Ama ang compassion ng tatay niya sa atin. Ang ating mga ama, ginagawa po ang lahat para maipadama ang compassionate love para sa kanilang mga anak. Isa po yan sa reason na dapat niyong ipagpasalamat kung buhay pa ang tatay niya. Pasalamatan niyo po sila sa kanilang compassionate love. Pangalawa po is
The character of the Father na binigyan po ng pansin ng Panginoon, ginamitan niya rin po ng like, katulad. He is carrying His children till the end. Isang mapagkalinga sa anak hanggang wakas. Sabi po ng verse na yan, nandiyan po rin yung verse na yan, dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang mga anak. Naalala niyo pa po ba, tayo pong mga batang 90s, parang 70s po ako bilang anak. Naalala niyo pa po ba kung paano kayo pasanin ng inyong mga ama? Usually po, ang isang tatay, nakita ko po pastor ito, takot po siyang magkarga ng sanggol. No? Parang dati ayaw niya pong munang kargahin yung kanyang mga anak. Naalala ko po nung ako'y nanganganak. Pero naalala ko po si pastor, nang unang magka-age fever po si Isha Faith, sila po ang magkasama, siya po ang nagbabantay. Naglalaro po sila, lalagyan po ng, yung tuwalya dito, yung kanyang ulo, maglalagay din po si pastor, kasi po bata pa si Faith, parang 9 months pa lang po si Faith noon, nagka-fever po siya na mataas. Ganon din po si pastor, nakaganon din siya. Very caring at loving father. Nabati na kita, dad. Ano ko na yung ginawa mo. May naaalala po ba kayong pagkikare ng tatay nyo sa inyo? Maaring di na po natin ito naaalala dahil bata pa tayo noon. Ngunit pinapaalala po ni Lord kung paano po tayo kinalong ng ating mga ama, ganon din po tayo kinakalong ng Panginoon. Ang isa pong natutulog na anak, tanda ko po ito, tutulog ako sa, may TV na rin naman po kami noong araw, yung di ganun pong TV, yung may sarahan na ganon, tapos may padlock pa sa iba. May TV na po kami na. Pero nung lumalaki na ako, nawasak na siya, nasira. Pag nakatulog po ako, tandang-tanda ko po, binubuhat ako ng tatay ko para ilipat sa kama. Kahit gising na ako, hindi ko pinapahalata. Nagising na ako kasi gusto ko talaga kargahin ako ng tatay ko. Ang isa pong natutulog na anak, kailangan ng shelter at pagkalong ng kanyang ama. Ang isang naliligaw na anak, kailangan po ng pagdala ng kanyang ama. Ganon din po ang isang natutulog na anak, kailangan po ang provision ng pagpapakain ng isang ama. At ang isang anak na hindi alam kung saan pupunta, kailangan po ang isang ama na magbabalik po sa kanilang tahanan at magpapakita ng matinding pangunawa. Ang verse po na binasa natin ay makikita po natin ang isang napakatigas na ulong bayan ng Israel. No, dadalhin sila ni Lord sa Promised Land. Promised Land, simbolo po ng isang napakagandang buhay na ninanais po ng Diyos, maging ng ating Ama para sa atin. Nagbigay po si Lord ng mana, ng tubig, mula sa bato. No? May pugo, may haliging ulap, may haliging apoy. Isang nagtsatsagbanggang ama sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang mga anak. Nagsasakripisyo alang-alang sa anak. Nandun sa bawat takbang ng mga anak. Nagsusupply, sumusuporta, nakikipag-away kung may umaaway. Yan. At laging kakampi nila, iniingatan sila. Ang isang ama po, ibibigay ang lahat ng kailangan ng isang anak, maging kahit ang gusto lamang niya. Hanggang sa kanyang hangganan, i-extend ng isang ama ang pangangailangan ng kanyang anak. Si pastor na naman, wala akong makukuha example. Yan ho. Sabi ko, hindi ho yan bibili muna ng ibang mga bagay. Lalong-lalo na ho ngayon. 3 ho ang aming kolehiyo. No ho. Upang wag mahirapan ng anak. Ang mga ama ay nag-extend po ng kanilang physical at emotional limits para po sa kanilang mga anak. Ihahatid sa dorm, ano po ba? Siya na ang maghuhugas kung hindi makapaghugas ng plato, nagluluto, gumigising ng maaga. Naawa, nahabag, at minsan pati project ginagawa pa. Para ding nanay. Ganon din po ang nanay. Kaya lang Father's Day ngayon eh. Tatay po muna. Mga anak, huwag nating kalimutan ang kalinga at pag-ibig ng ating mga ama.
Ito po ay refleksyon ng mga sakripisyong ginawa din ni Lord upang pasanin niya ang krus para sa ating lahat. No, ganun din po ang mga tatay natin. Thank you, Lord. Buhay pa tatay nyo. Paulit-ulit ko sasabihin yan sa inyo. Thank you, Lord. Buhay pa mga tatay nyo po. At mararanasan nyo pa po ang lahat ng ito. Parang naiyak na naman ako. Pangatlo po, ito po yung isa pang comparison na paghahalin tulad na ginawa po ng Panginoon. Command of correction and encouragement. Ang isang ama po ay madisiplina, ngunit mapag-comfort sa kanyang mga anak. Ito po yung verse na related dito po sa pagdidisiplina ng anak. Mahaba po yung verse, pero babasahin ko lang po ang verse 8 and 9. O mahaba po yung mga talatang yan. Sabi po sa verse 8 and 9, kung ang pagdisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat tayong pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Ang context po ng verse, inihahalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili sa pagdidisiplinang ginagawa po ng mga tatay sa kanilang mga anak. God always discipline us out of love. Ganon din po ang mga tatay natin. Dinidisiplina tayo dahil manhal nila tayo. Tandang-tanda mo pa ba kung kailan ka pinalo ng tatay mo? Nagalit ka ba? Nagtampo ka ba? Ako po, sabi ko sa inyo, hindi po ako napalo. Pero, busog po ako sa pangaral ng tatay ko. No, ang godly father, nagpo-provide po ng correction. Tinutuwid po pag mali ang ginagawa ng kanyang anak. Maging masaya kung itinutuwid ka ng tatay mo sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung mahal lang ang pinapalo at tinutuwid. No. We are disciplined by our Father for a worthy mother. May mga anak po talagang matitigas ang ulo o suwail at kailangang ituwid at suwetuhin ng kanilang mga magulang. Ngunit kapag sila naman ay nasaktan at nasugatan, ang pinapakita po ay ang mapag-aruga na kakayahan ng isang ama. Na kapag may trouble, kastigo man ang katapat, nandun ang pagmamahal. Sapagkat ang ating mga ama, ang trabaho po nila, they are responsible for our well-being and growth. Hindi lang susuportahan sa paghahanap buhay, kundi tuturuan sa pamamagitan ng pagiging good example. Ang isang tatay ay counselor, comforter, at charger. Ano po yung charger? Charge! Ito yung gagawin mo para lumakad sa daan na nais ng Panginoon. Ito po ang ilang tatlo sa comparison or likeness ng isang tatay. Kaya po, sabi ng isang quote, ayan, sabi po, compassionate towards his children. Ang isang tatay po ay mahabagin, mapagmahal na mahabagin. Ang isang tatay, dadalhin ang kanyang anak hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang kakayahan. At ang isang tatay ay nagko-correct at nag-e-encourage sa kanyang mga anak. Meron po akong isang quote na nalimutan ko kung kanino ko po ito nakuha. Pero ito po ay isang quotation. Sabi po, real fathers serve God. Yan, nandito na po yung mga real father kasi kaya po kayo nandito, alam ko po na may takot kayo sa Panginoon. Real fathers are men of action and real fathers ready their children for adulthood. Yan, ganyan po yung ginagawa ng mga tatay. Real fathers take responsibility and real fathers are reliable. Mga kapatid, ang ating pong mga Christian father, ginagawa ang lahat kahit mahirap. And they are doing their best for the Lord and for us. Paano naman natin sila ititreat? Kasi ako, naalala ko na po lahat ang kabutihan ng tatay ko sa akin ngayong umaga. Kaya lang nasa hukay na siya. Yan. Kaya mapalad kayo kung buhay pa po ang tatay nyo.
Ititreat natin sila hindi po dahil compassionate sila, hindi dahil kine-carry tayo ng ating Ama, hindi lang dahil they have the command of authority over us. Pero meron pong inuutos ang Diyos na dapat pong gawin natin sa ating mga tatay. Sana po hindi ako mapahaba. The conduct required for us to treat our fathers. Mga anak, ito po ang hinihingi ng Diyos na dapat nating gawin sa ating mga ama. At sana po, ngayong Father's Day ay maging mahalagang paalaala na sa karakter ng Diyos Ama na meron po ang ating mga ama, ito naman po ang gawin natin sa kanila. Number 1 po is, listen to your father. Sabi po sa verse natin, dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Ayan pa, isa pa palang verse. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Napakadami pong reflection. Mga kapatid, actually marami pong verses yan. Ito pala po ang nailagay ko. We have Proverbs 23:22, yan po yon. Proverbs 1:8 and 9, and Proverbs 4:1-4. Ang context po ay ang salitang pakinggan. Listen. Ang ibig sabihin po ng listen, sa Book of Proverbs at sa iba pong mga text sa Bible na may kaugnayan po sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga magulang, lalong-lalo na po sa tatay, ay iyan. Isa po itong exhortation o advice, isa pong urgent advice na kailangan din po ng compliance. Pag sinabing listen, makinig ka agad, gawin mo ang pinagagawa. No? Ano pong ibig sabihin nito? Lahat po ng sinasabi ng ating mga magulang, we should recognize. Tatlo po. Yan po mga gagawin natin. No? Ang ating pong mga magulang, napakaraming life lesson, napakaraming experiences, napakaraming values, and napakaraming wisdom. Yan. Ngayon ko lang po naunawaan. Mga anak, kung may chance ka pa, i-pour out mo ang pagkilala mo sa sinasabi ng tatay mo at nanay mo sa'yo. No? Maikli lang ang panahon nila, pero punong-puno ng wisdom. Kaya i-recognize po natin lahat ng sinasabi ng tatay natin. We also have to respect His words. Ang katumbas po nito, sabi po, mga anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito lang po ang utos na may kalakip na pagpapala, isang mahaba at masaganang buhay. Napakarami ko pong nakitang Kristiyano. Ginawa ni Lord na milyonaryo. Yung term lang po mga kapatid, term. Ito po ay term na ibig sabihin pinagpala, binigyan ng maayos na buhay dahil naging isang marespetong anak sa kanyang mga magulang. No? And, ang kailangan po, we must respond to our fathers with obedience. Ngayon po, hinahanap-hanap ko ang mga pangaral ng tatay ko. Sana narinig ko pa ang kanyang salita na puno pala ng payo at talino na nawaan ko lang pong lubos na ngayon ito pala ay totoo ng malaki na ako. Habang may panahon pa, mga anak, pakinggan natin ang sinasabi ng ating mga ama. Pangalawa po, we must live righteously and wisely. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. No? Ito po ay isang talata na pwede nyo pong panghawakan kung gusto nyo pong pasahin ang tatay nyo ngayon. Ano pong ibig sabihin ng verse na ito? Number 1 po is, reputation and godliness is far better than riches. No? Ang bigyan mo ng karangalan ang tatay mo sa buhay na mayroon ka ngayon. Hindi stubborn, hindi bulakbol. Ito sa gentry po yung word. Hindi walwal na mga anak. No po? At hindi umaayon sa takbo ng sanlibutan.
ay isa pong magandang buhay ng pagpapasalamat sa ating pong mga magulang. Remember also the heart that your father may bear. Ang tatay po natin ang unang iiyak kapag po tayo ay naligaw ng landas. Kaya po mga anak, no, sana yung gagawin natin, aalalahanin natin ang karangalan at dangal ng tatay natin. Napakalaking blessing sa isang ama na mayroon pong righteous at matalinong anak. No, kaya gawin po natin ito. Kung pinapangaralan po tayo ng ating mga ama, sana po pakikinggan natin ito. Pangatlo po at panghuli, love your father back. No, yan pong mga talatang yan ay nagpapakita ng matinding pagmamahal po ng ama. Pero very memorable po ang istorya ng prodigal son. Sabi po ng isang illustration ng kwento nito, araw-araw nakatanaw ang ama, inaabangan ang pagbabalik ng anak niya. Mga kapatid, hindi po natin kayang pantayan o bayaran ang pagmamahal po ng ating mga magulang. Di po yan kayang palitan ho. Ngunit, habang sila ay nabubuhay pa, love them back. Ngayon po, ipadama. Tuloy bata pa kasi ako nung 13 years old pa lang namatay tatay ko, hindi ko tuloy na iparamdam yung love ko sa kanya. Sana po, wag nating panghinayangan yung moments na napahalagahan po natin ang ating mga ama. Nais ko pong magwakas sa isang prophetic message na binasa po mula po kay Malakay. Naku, ayan po. Malakay 4:6 po yan. Sa pag-quote po sa verse, ayan. Malakay 4:6 po sa New English Translation. Sabi po, He will encourage fathers and their children to return to me so that I will not come and strike the earth with judgment. Sa Tagalog po, muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Ang ipinapakita po dito, pinoprophesy po, sabi po, actually, meron pa pong isang prophetic message sa Book of the Gospel. Palatandaan po ng wakas ng panahon. Maglalaban, magiging suwail ang mga anak, lalabanan ang mga magulang. Pero ang ganda po nito, darating ang panahon, i-encourage po na ibalik, i-reconcile, ayusin ang godly relationship ng mga ama at ng mga anak. At kapag nagkasundo ang ama at anak, ayon po sa propesiyang iyan, magkakaroon po ng pagdaloy ng kaligtasan at pagkilos ng Diyos sa bayan. Ang kaguluhan at kahirapan po na mayroon sa ating kapaligiran, maging sa ating pamilya, ay sanhi ng hindi magandang relasyon ng mga anak at ng kanilang mga ama. Pag inayos po natin ito, magiging daan ng pagkilos ng Diyos sa ating sanlibutan. Ang matatagpong paninindigan sa Panginoon at pananampalataya ng mga ama at ng kanyang mga anak ang magdadala po ng restoration sa mundong ito. Kaya mga anak, treat well your fathers. At ganoon din po, mga tatay, lalo po tayong maging godly tatay sa ating pong mga anak. Meron po akong isang fact na gustong i-share. Para sabi ko, last na. Fact, ang kalalakihan ang mauuna. Ang ganda ng kanta. Hindi ko yun sinabi kay Tiana. Pero common po ngayon, mauunang mamamatay. Paano nga po, Ate Sheila? Ayon po sa survey ng Time.com, across the world, mas matagal po ang buhay ng nanay, mga babae, kaysa sa tatay. Sabi po, reasons, hindi ko po nilagay yung reason. Ayan, meron pala. Hormonal differences and behavior. Pastor Bani, kasi daw, mas nagpapa-check up daw ang nanay
kesa sa tatay. Magpa-check up ka na sa Miraculous. Yan po. At ganun din po, mas marami daw pong tatay ang may bisyo kaysa sa mga nanay. Yung po, American, ano po ito, ha? At sa Pilipinas, para naman po makatotohan ng Pilipinas, Ate Sheila, from PSA.com, in 2021, ang mortality rate, ibig sabihin po bilang ng namamatay, 199.6. Ibig sabihin, 200 tatay. Mas mataas po ng 50 ang bilang ng mga tatay. 1/4 po ang increase na namamatay na tatay. Ano pong ibig sabihin po nito? Mga anak, parang mas maikli lang ang buhay ng ating mga tatay. Parang, ito naman po ay survey lang. Pero survey din natin sa church. Yung mga balo po natin, nanay ko po, balo na, napakatagal. Di ba po? Sino na unang namatay? Tatay. Kaya, warning yan sa inyo, ngayon pa lang, padaman nyo na po ang love nyo sa tatay nyo. Baka ako kasi, wag nyo na akong gayahin, hindi ko na inabot po yun. No? Inahamon ko po kayo. Mga kapatid, hinahamon ko po ang mga tatay na lahat ng naririto. Sabi po, ang mga kalalakihan ang nauuna. Yung po, yung kanta sa paglilingkod kay Lord. Kaya po, sa mga tatay na naririto, mag-active na po kayo kay Lord. Maikli na lang po buhay nyo. Ay, hindi ko dinedeclare. Pero di ba po, survey po yan. Totoo po yan. Sa dami po ng kasama ng nanay ko sa simbahan at kasama natin dito, mas marami pong nababalong nanay. Konti na lang po ang oras nyo kay Lord. Ipaglingkod nyo na po. Para sa mga anak nyo. Because godly fathers are successful fathers. Wala pong tagumpay na kay Lord lamang. Kaya po, sa lahat ng small group leader dito, tayo po kayo, pwede po, mga kalalaki ang small group leader. Gusto ko pong gamitin ang chance na ito. Sa lahat po ng tatay na hindi po active small group member, gamitin po natin ang time na to, pati mga anak. Pag-pray nyo ang tatay nyo ngayong oras na to, sumama po sila sa mga small group natin. Meron pa po ba? Meron pa ba, Dad? Hindi naintindihan yun. Meron pa po bang hindi nag-i-small group dito? Ano nga ho, mga small group leader, lapitan nyo po yung sa tingin nyo, pwede po ninyong maakay. And mga ganun din po, lapitan po natin sila at ipag-pray. Ikaw namang anak, kung active ang tatay mo, ikaw naman ang mag-active kay Lord. Meron pa po ba na hindi nag-i-small group? Meron po, pwede po. Magbibigay po ako ng ilang minuto para lapitan nyo. At yung mga tatay at mga anak at nanay po na narito, please po, pakipag-pray nyo ang mga asawa nyo po, ang tatay nyo, na makasama po sa small group. Pwede po, Pastor, pwede pong magpatulong. Bigyan po natin ng moment na ito. Para po lahat ng hindi nakakadalo po sa ating small group ay makasama po. Maging ikaw din, nanay, anak, na hindi ka nag-a-active sa small group. Ang katagumpayan at kagalakan ng tatay mo pag naging righteous ka at matagumpay, matalinong tao. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito po ang pinakamatalinong paraan na tayo po ay mag-commit sa Panginoon. Sige po, magbibigay po ako ng ilang segundo o ilang minuto po para makapagpanalangin po doon po sa hindi nakaka-attend ng small group ay maka-attend po sa small group. Meron pa po ba? Wala na yata? Or after na lang po ng ating pananambahan ay gawin po ito. Ulit po mga kapatid, hinahamon ko po ang mga tatay na naririto. Mag-active po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. We really exist to serve and worship God. At kapag ginawa po natin ito, lilingapin at pagpapalain po ni Lord ang ating mga anak beyond our expectations. At ikaw naman anak, kung active ang tatay mo, mag-active ka rin kay Lord.
Gayon din po ang mga nanay na nandito. Ang pamilya po na aktibo sa Panginoon, sa kabuuang kahulugan nito, ang siya pong magbibigay ng extension ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng tatay mo. Mga kapatid, sana po ang napakaraming kwento ng tatay at pamilya na babalikan natin ay magbibigay po ng saya at pag-asa ng dakilang pagmamahal ng Diyos Ama. Because we started now na magkaroon po talaga ng isang Kristiyanong pamilya. Maraming salamat po. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kung paano pong ang ating mga tatay ay hinahangaan po dahil ang kanyang mga asawa pala, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nirerespeto po dahil sa panininigan, dahil sa pagiging isang tunay na tatay. Lalo po akong saludo sa mga tatay po na nasusumpungan ang kanilang paa na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po ang Medition United Christian Church ay nire-recognize po ang ating mga tatay. Kaya nga po ating panoorin po ang small video po para sa inyo. Daddy, thank you for listening to us, but we still love you. Courage For bringing us all and the kindness, blessings we need. For strength and gentleness, and thank you for fortitude us at school. and tenderness, And thank you for taking a father, us in the pool. a leader, And thank you for and a lifelong teacher, giving the a comforter, fourth and a patient listener, a hero, Daddy, and a world changer, a gift from God above. my daddy is the best daddy. Being a father is a high and holy calling. It is not only a blessing, but also a stewardship. Fatherhood is a precious opportunity and a divine responsibility, because it is one of the many ways that God Father's Day. Do it. Courage and kindness, Crying, strength and gentleness, crying. fortitude, I am Julia. Today I have the honor and privilege of delivering a speech on Father's Day. My father's name is Ronagel. You can call him Ojel. Si tatay ay simpleng tao, gentleman, hardworking, and responsible father, and a loving husband to my mommy. Thank you, tatay, for being our playmate ni ate. Lagi siyang game na game kahit anong gawin namin sa kanya. Maging clown namin, maging human Barbie, at pagsuotin ng kahit anong costume sa gawa sa blanket. Game pa rin siya. Si tatay ang best friend namin, and of course best enemy na rin. Sobrang lakas mang-asar at kasing kulit namin. Yan ang tatay ko. Ang tatay ko na ayaw magpatawag ng daddy dahil hindi daw kami mayaman. Tatay, kahit ano pang itawag namin sa'yo, daddy, papa, ama, itay, at tatay, what important that it is we honor you, and you are a loving, responsible father to us and a good husband to mommy. I feel blessed to have such a father in my life. I always thank God for giving me the opportunity to be born into such wonderful family. Tatay, thank you for being there for us, for teaching us the value of hard work, and for showing me what unconditional love me truly means. Happy Father's Day, Tatay, my playmate and best friend. We love you and God bless you always.
Daddy is my superhero because Daddy thinks easily to us. Hope we still love you. And thank you for building us all the bathrooms we need for school. And thank you for listening to us at school. And thank you for taking care of us in the pool. Hello po. Sorry po kung kakabahan po ako ngayon. Ah, sa amin pong dalawa po ng ate ko, ako po yung yung anak po nila, mami na boyish po. At paglaki ko po, ako po yung sobrang curious sa lahat po ng ginagawa ng daddy ko. Gustong-gusto ko po nakikita siya nag-build ng mga bagay o kaya nagme-mekaniko ng mga sirang bagay kasi na-amaze po ako sa mga ginagawa niya. Gustong-gusto ko po pag gumagawa din ako ng mga ganon kapag po hinahayaan niya akong maglaro po ng mga tools niya po doon po. Pero lumaki po ako na takot po ako sa daddy ko nung maliit pa po ako. Ang lagi ko pong hanap si mami kasi hindi po malambing ang daddy ko dati. Tapos lagi pong masungit tignan. Pero kahit ganun po, pag nasa mood po ang daddy ko noon, tapos may ginagawa po siyang nakaka-interest po sa akin, hindi po ako nahihiyang lumapit. Gusto ko po kahit anong kayang gawing buuin ng daddy ko, kaya ko din. Kung anong kinakain ng daddy ko na hindi ko pamilyar, kakainin ko din po. Gusto ko lahat po ng nabubuo ko, iiyabang ko sa kanya. Gusto ko lahat din ng mga laruan niya nung bata, malalaro ko din. Kayong lumalaki na po kami, nakikita ko din yung pag-grow niya po bilang ama sa amin. Mas better po na father sa amin, mas inspiring po at mas malambing na. Thank you, Daddy. Dati, madalas kay mami ko lang naririnig yung kaya mo yan, anak. At minsan, dahil lagi na lang siya ang nagsasabi ng ganon, parang nasanay na lang ako. Pero ngayong naririnig ko na sa iyo yun, mas nakakagat pala pag galing sa'yo. Mas nakakapag-push sa akin na gawin yung mga bagay na tingin kong di ko kaya. Ngayon, mas nakaka-close na kita. Madalas na kitang makwento din sa kaibigan ko na kahit nung sinabi mong gusto mong mag-asawa na ako at 25, kwento ko din sa kanila na sa'yo ko nire-request o sinasabi yung mga bagay na di makaka-relate si mami. Thank you po sa sipag mo at sa pagtatrabaho para sa amin at sa tiyaga. Thank you din po kay Lord. Binigyan kami ng ama na katulad mo. Daddy, di ko man ito nasasabi sa'yo, pero mahal po kita. Magkaiba man po ang pagpapakita ko sa inyo ng pagmamahal ni Mami, pero hindi ibig sabihin po nun may lamang. I love you, Daddy. Happy Father's Day po. And sa grandpa ko po, thank you po sa sipag nyo at sa pasensya po, sa mahaba nyo pong pasensya. Thank you po. Happy Father's Day po sa lahat. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpasensya nyo, medyo kinakabahan po. Sa mga di po nakakilala sa akin, ako po si Ephraim. Ako po'y anak ni Johnny San Juan. Gusto ko pong batiin ng lahat ng mga tatay na Happy Father's Day. Ito yung araw na i-celebrate natin at i-appreciate yung efforts at pagmamahal ng mga tatay sa atin. Sa'yo, Dad, una sa lahat, bakit naman kasi ang aga-aga nyo magsimba?
Siyempre, tulog pa yung mga apo nyo, kaya hindi ko na nasama. Pero kidding aside, bilang ako po ay isang tatay na din, mas ramdam ko yung kahalagahan at importansya ng isang ama. At bagamat ako po maliit pa lang naman yung mga anak ko, mas na-realize ko ngayong magulang na rin ako yung kahalagahan ng pagiging ama po. Ngayon pa lang, ramdam ko na yung challenge na magpalaki ng mga anak. Ang anak ko po kasi 4 years old saka 3 months old na baby. Pero how much more ngayon, masabi ko na hanga ako sa inyo ni Mama kasi kahit papaano, napalaki niyo naman kami ng maayos. Di ko man madalas mapapakita, masabi yung pasasalamat ko sa inyo. Gusto ko sabihin na I praise the Lord kasi napakabuti ng Panginoon kasi ikaw yung naging tatay ko. Kahit ngayon na malaki na ako, may pamilya na ako, ramdam ko pa din yung pagiging tatay mo sa amin. Siguro nga ganun talaga pag magulang ka, kahit matanda na yung anak mo, parang natural sa'yo na magiging magulang ka pa rin. And I want to say that sobrang na-appreciate kita, Dad. Katulad pag nabisita kayo sa amin ni Mama, yun, nagpapadala kayo ng buko, ng mga prutas. Tapos, ganun din pag may mga sira sa bahay. So, may mga repairs, mga basic repairs lang. Andun ka pa din, tinutulungan mo pa rin ako. Kahit na madalas, may mga napapansin ka sa bahay, kunyari may makalat o kaya may hindi ako na-organize. Kahit nagagalit ka pa rin, ang dami mong sinasabi. Pero kahit inis na inis ka, ko pa rin, lagi kapag may kinakailangan ako, pag humingi ako ng tulong, andun ka pa rin laging handang tumulong. At syempre ngayon, mas natutuwa ako kasi kita ko yung pagmamahal mo sa mga apo mo. Pero more importantly, nagpapasalamat ako kasi through sa inyo ni Mama, nakakilala kami kay Lord. Ako kay Lord, personally. Kumbaga, yun yung pinaka-importante para sa akin na ginawa niyo ni Mama. Kasi, kumbaga, na-instill niyo sa amin na yung kahalagahan ng magkaroon ng, or i-value yung relationship sa Panginoon. Gusto ko pong i-quote yung Bible verse na Proverbs 17:6. Sabi, children's are the crown to the aged, and parents are the pride of their children. Ako masasabi ko na proud ako na kayo yung naging proud ako na nagkaroon ako ng magulang na katulad niyo po. Masasabi ko na mahirap kasi talaga maging magulang. Siyempre, practical, magastos, nakakapagod, physically, emotionally. Pero ganun pa man, masabi ko na, kumbaga na palaki nyo kami na maayos, na paramdam nyo sa amin yung pagmamahal nyo sa amin. At ganun din sa mga apo nyo. Kaya, ayun Dad, salamat Dad. At kung ano ako ngayon, masabi ko kasi na dahil sa iyon. At syempre kay Mama na rin. Kaya sa lahat ng mga tatay, muli, Happy Father's Day sa ating lahat. And pagpalain po tayo ng Panginoon. Sobrang nakaka-touch po ang iba't ibang mga pahayag po ng mga tatay, ng mga anak sa kanilang mga tatay. Kaya nga po, hindi man po natin lahat matawag lahat sa unahan. Kaya nga po, inaaniyahan po ang lahat ng mga tatay na nakaupo. Diyan po, tayo po ay pumunta sa unahan upang kayo po ay maipanalangin po at mahandugan ang awit ng atin pong mga kabataan. Sige na po mga tatay, punta po tayo sa unahan. I bet you could have used a minute
just a little time alone, but you let me be your little shadow, following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know. When God made you my father, He knew who I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. You're falling in my weakness. You give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us. No place where I don't feel your love. You says I'm the gift that heaven gave ya, but Daddy, I'm the blessed one. 'Cause when God made you my father, He knew what I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Baka po meron po tayong mga gift para po sa ating mga tatay. Mga surprise gift po sa kanila. Pwede na natin pong iabot sa kanila. Father, no one can replace you. There would never be another that could ever fill your shoes. 'Cause Daddy, you're my hero, and everything I wanna be. When God made you my father, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Baka po may humahabol pa. Ayan. The best po yung kay ate na gift na po. Ayan. So, sa mga pagkakataon naman pong ito, nihiling po natin ang ating Jack Jane para po ipanalangin po ang ating mga tatay. Inihiling ko po na tumayo po tayong lahat at kasabay po ng aking pananalangin ay ipanalangin niyo po sa Panginoon ang ating pong mga fathers. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, lubos po ang aming pasasalamat. Salamat po may mga tatay kami. Salamat po dahil nandyan sila. Tumatayo sa inyong harapan bilang tagapanguna po ng aming iglesia at ng aming sambahayan. Aming Ama, patuloy po ang inyong habag, ang inyong pag-ibig, dalangin po namin, na patuloy pong dumaloy sa amin pong mga tatay. Dagdagan niyo po sila ng special anointing na nagmumula lamang sa inyo o aming banal na spiritu ng kalakasan, ng kahabaan ng buhay, ng kapangyarihan, ng mga pangitaing nagmumula sa inyo, Panginoon, at kalapitan sa inyo upang mapangunahan nila kami, ang kanilang mga sambahayan at ng inyong iglesia na punong-puno po ng inyong patnubay at pagpapala. Gayon din po kami, Panginoon, bilang asawa, anak, kapamilya ng mga tatay na ito, basbasan niyo po kami
ng pagsuporta, pag-unawa, pagtulong, paglilingkod at pagmamahal sa aming mga ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo pong patuloy ang aming iglesia sa pagkakaroon po ng mga tatay na may takot sa inyo at nagmamahal sa inyo. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesukristo. Amen. Amen. Makaupo na po ang ating mga tatay. Ayan. Salamat po sa mga pagbati, regalo, para pasalamatan po ang ating mga tatay, ama ng tahanan. Sa mga sandali naman pong ito ay maaring mayroon po tayong bisita. Mayroon po ba tayong bisita sa ating kalagitnaan para ma-recognize po ng ating pastor? Wala po. Ako po ay magpapatuloy na po. Ang pagkakataon pong ito ay inaaniyahan naman po ang ating mga nais magpasalamat sa dakong unahan. Maaring kayo po ay dumako sa inyong kaarawan, anibersaryo ng kasal, upang kayo po ay maipanalangin po at mabasbasan po ng ating pastor. Purihin po ang Panginoon, isang napakadakilang bagay po ang laging magpasalamat sa atin pong Panginoon. So, sa lahat ng biyaya, atin pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, kayo po'y banal, kayo po'y makapangyarihan sa lahat. Kayo po, Panginoon, ay tapat sa iyong mga pangako. Maraming salamat po. Ama naming Diyos, sa oras pong ito, narito po ang inyong mga anak. Patuloy po nilang kinikilala na ang lahat ng mga bagay po na ngayon ay nasa kanila, nagmula po sa iyo at isang pagpapala, isang biyaya na nagmula sa iyo, Panginoon. Patuloy po, nagpapasalamat kami sa buhay na patuloy mo, Panginoong, pinapahiram sa amin. Salamat po sa pag-iingat nito sa araw-araw. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan na yung patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Purihin din po kayo, Panginoon, sapagkat kayo nga po ang nag-extend ng aming buhay. Salamat po sa mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, magdiriwang, maging sa mga kapatid na ngayon po ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ama naming Diyos, ang dalangin po ng bawat isa sa amin, patuloy po, Panginoon, panatilihin mong tapat ang bawat isa kung papaanong kayo po, Panginoon, ay tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Maraming salamat din po sa pribilehiyo na kami po ay makadulog sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin. Higit sa lahat, sa mga panalangin iyo pong tinugon. Purihin po kayo. Manaming Diyos, minsan pa marapatin mo nga po ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Igawad mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyo pong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nga nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy nawang ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabagsa sa inyo. Patuloy nawang paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Amen. God bless po. Para naman po sa mga ilang pabalita, makikita po sa ating monitor ang mga may bahagi po sa ating pananambahan. June 23, alas 8 at alas 10 ng umaga po ang ating pananambahan. Gayun din patuloy pong pinag-aaniya at ating prayer meeting po. Ito po ay alas 7 po ng gabi. Ang tagapagsalita po ay ang kapatid na Emmy Reyes. Ang presider po natin ay kapatid na Bel Baloy. Happy birthday po sa ating kapatid na Milka Flores and Blessy Ann Flores. Ang papala po ng Panginoon ay sumainyo. Palakpakan po natin sila. Purihin po ang Panginoon sa dagdag na buhay na ipinagkaloob po sa ating mga kapatid. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa paglikom ng kaloob. Ito po ay pangungunahan ng ating mga bata, ng ating mga kalalakihan, maging ng ating mga kababaihan.
Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Awitin po natin ang Ama Tanggap. Ama tanggap, yaring handog ng pusong may dugot, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Ama naming Diyos, minsan pa po marami pong salamat sa patuloy pong biyaya, pagpapala, at sa patuloy mong pagkilos sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pakikipisa ng iyong Santong Espiritu. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag. Salamat po, Ama, sa fellowship. O Diyos, minsan pa ang iyo pong pagpapala sa aming saglit na paghiwa-hiwalay. Dalangin po ng bawat isa sa amin, igawad niyo po, Panginoon, sa amin. Marapatin mo nga po ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nawa nating maranasan ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Atin nawang patuloy na tanggapin ang kaligtasang patuloy ang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo. Samahan nawa tayo, ingatan, patnubayan ng Banal na Espiritu mula ngayon, magpakailan-kailan paman. Amen. Magkaroon po tayo ng sandaling pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong paghiwa-hiwalay, bayari pong batiin po natin ang ating mga kapatid and Happy Father's Day po. Mangyaring hintayin po lang natin ang ating pastor na makababa bago po tayo lumabas.